Bakit ka nandito sa tabi ko habang kumakain tayo sa isang simpleng karinderya sa gilid ng kalsada? Tanong ko kay Ramon 10 taon na, ang nakalilipas habang magkahawak ang aming mga kamay sa ilalim ng lumang lamesang kahoy. Ngumiti siya sa akin ng napakatamis at sinabing, Bel, kahit saan pa tayo magpunta, basta kasama kita, para na ring nasa pinakamagandang restoran ako sa buong mundo. Isang araw bago ang grand opening ng pangarap kong seafood shop na 20 Crabs, sa mismong gilid ng Cebu Beachfront, nakatayo ako sa loob ng isang mamahaling opisina ng korte. May inabot sa akin ng aking abogado na isang dokumento. Ito ang pinal na kasunduan sa diborsyo at ang tseke ng 60% ng compensation money mula sa pamahalaan para sa aming lupa. Mula sa malayo, nakita ko si Ramon na lumalapit sa akin. Lumuhod siya sa harap ng maraming tao. Hawak ang aking mga kamay habang umiiyak ng napakalakas. Bel, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Ibigay mo lang ulit sa akin ang pagkakataong maging asawa mo. Pakiusap, iligtas mo ang pamilya ko sa paghihirap. Hindi ako gumalaw. Hindi ako umiyak. Tiningnan ko lang ang lalaking dating naging mundo ko. Kinuha ko ang aking bag, mabilis na pinalagdaan ang huling papel, at dahan-dahang binawi ang aking mga kamay sa kanyang pagkakahawak. Huli na ang lahat, Ramon. Ang pagmamahal ko sa iyo ay namatay na kasabay ng 20 kilong alimango na itinapon yung 5 taon na ang kalilipas. Hilahon, may mga kain hubok muy na ipilam chat kain hanay kong pay kain chokan. Ang sigaw na yon ni Doña Teresa ang biglang gumising sa akin mula sa aking mga alaala. Lumagapak sa sementadong sahig ng sala ang 2 malaking kahon ng alimango. Nabasag ang gilid ng kahon at unti-unting lumabas ang mga buhay na alimango. Kumagapang sa malinis at makintab na sahig ng bahay ng Santos. Nakatayo ako roon, tila naputulan ng dila. Nangangatog ang aking mga tuhod at ang aking 2 kamay ay mamula-mula pa dahil sa lamig ng yelo at tubig dagat. Wala akong mailabas na kahit isang salita. Naramdaman ko na lamang ang mabilis na pagpatak ng aking luha mula sa aking mga mata. Ngunit agad ko itong pinunasan gamit ang aking basang braso. 10 taon, 10 mahabang taon akong gumigising araw-araw sa 4:00 ng madaling araw. Pumupunta ako sa mabahong pamilihan ng isda sa Cebu, lumulusong sa tubig. Nakikipagtawaran sa mga mangingisda para lang makakuha ng murang huli. Ginawa ko ang lahat ng yon para makatulong sa pagbabayad ng mga utang ng pamilya Santos. Ibinenta ko pa nga ang tanging alahas na pamana sa akin ng aking namayapang ina para lang may angat ang bumabagsak na negosyo nito. At ngayong umaga, nang bigyan ako ng isang mabait na mangingisda ng 20 kilong sariwang alimango bilang pasasalamat sa tulong ko sa kanya, ang tanging naisip ko lang ay ang pamilya ng asawa ko. Naisip ko na matagal na kaming hindi nakakapagsalo-salo sa isang masarap na tanghalian. Naisip ko na natutuwa si Mama Teresa. Ngunit ito ang nakuha ko. Ate Bel, anong kabubuhan na naman to? Lumapit si Liza, ang aking bayaw, habang nakataas ang kanyang kilay at may hawak na mamahaling bag. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa ng may labis na paghamak. Akala mo ba matutuwa si Mama rito? Tingnan mo nga ang sarili mo, mukha kang amoy malansa. 20 kilong alimango? Ano to, mamimigay ka ng relief goods. Kung gusto mong tumulong sa pamilyang to, pera ang dalhin mo rito. Hindi yung mga basura mula sa mabahong palengke mo. Tumawa ng malakas si Liza habang iniiwasan ang mga alimangong gumagapang sa kanyang sapatos. Hindi ako kumibo, hindi ko tiningnan si Liza. Dahan-dahan kong inilipat ang aking paningin sa lalaking nakatayo sa likod ni Mama Teresa. Si Ramon, ang asawa ko, ang lalaking nangako sa harap ng altar na protektahan ako sa lahat ng pagkakataon. Tumingin ako sa kanyang mga mata, humihingi ng kahit konting saklolo. Hinihintay ko na magsalita siya. Hinihintay ko na sabihin niya sa kanyang ina at kapatid na, sobra na kayo, pinaghirapan niya ni Bel. Hinihintay ko na ipagtanggol niya ang aking karangalan. Ngunit itinungo lamang ni Ramon ang kanyang ulo, iniiwas niya ang kanyang tingin sa akin. Lumapit siya sa kanyang ina at mahinang sinabi, Mama, kalimutan niyo na lang po yan. Bel, linisin mo na lang yan agad bago pa bumaho ang sala. Parang may bumaon na matalim na kutsilyo sa aking dibdib. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi dahil sa pait ng mga salita ni Doña Teresa o
sa pang-ainsulto ni Liza. Ang pinakamasakit na sugat ay nanggaling sa katahimikan ng aking asawa. Sa sandaling yon, may isang bagay na nabasag sa loob ng aking puso. Ang maliit na apoy ng pag-asa na inalagaan ko sa loob ng 10 taon ay tuluyan ng namatay. Biglang tumunog ang aking lumang telepono sa loob ng aking bulsa. Tumatawag ang nagpapautang kay Ramon para maningil ng buwanang hulog. Ngunit bago ko pa man ito masagot, lumapit si Doña Teresa at mabilis na itinuro ang pintuan. Linisin mo yan ngayon din, at pagkatapos niyan, lumabas ka at huwag ka muna magpapakita sa akin. Nakakairita ang mukha mo, sigaw ng aking biyenan. Inabot ko ang aking telepono at pinatay ang tawag. Tumingin ako muli kay Ramon. Tumingin ako kay Doña Teresa at kay Lisa. Hindi ako umiyak sa harap nila. Dahan-dahan akong yumuko, isa-isang pinulot ang mga alimango gamit ang aking nanginginig na mga kamay at ibinalik ang mga ito sa sirang kahon. Binuhat ko ang 2 mabigat na kahon habang nararamdaman ko ang pagdaloy ng malamig na tubig sa aking mga braso at damit. Humarap ako sa kanila at sa pinakatahimik na boses na kaya kong bigay. Sinabi ko, "Salamat po. Huwag kayong mag-alala. Hindi na kailanman magkakaroon ng malansang alimango sa bahay natin." Mabilis akong tumalikod at naglakad palabas ng pinto. Narinig ko pa ang paalala ni Ramon na tinatawag ang pangalan ko mula sa loob, ngunit hindi ako lumingon. Hindi na ako muling lilingon pa. Isang malaking ngiti ang sumalubong sa akin nang makarating ako sa maliit na pamayanan ng mga mangingisda sa tabing dagat. Ang mga lumang bahay na gawa sa kawayan at nipa ay tahimik na nakatayo habang ang hangin mula sa dagat ay mabagbag na umiihip sa aking mukha. "Ate Belle, bakit pabalik ka pa rito? May nakalimutan ka ba?" Tanong ni Mang Bertie, ang matandang mangingisda na nagbigay sa akin ng 20 kilong alimango kaninang madaling araw. Dahan-dahan kong ibinaba ang 2 mabigat na kahon sa ibabaw ng lumang basag na bangka sa tabing dalampasigan. Ngumiti ako sa kanya, kahit nararamdaman ko pa rin ang panlalamig ng aking mga kamay at ang bigat sa aking dibdib. "Mang Berting, para sa inyo at sa mga kapitbahay rito ang mga alimangong ito. Ibahagi niyo po sa lahat ng pamilya rito sa tabing dagat para makakain sila ng masarap na tanghalian ngayong araw," malumanay kong sinabi. Nagulat ang matanda. Nagtawag siya ng iba pang mga mangingisda at mga bata. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagtipon-tipon ang mga tao roon. Kumuha sila ng mga plastik na lalagyan at masayang pinaghatian ang mga alimango. Nakita ko ang mga bata na nagtatawanan habang nakahawak sa mga malalaking sipit ng alimango. "Ate Belle, napakabuti talaga ng puso mo. Napakalaking tulong nito sa amin," umiiyak na pasasalamat ng isang ina, habang hawak ang 3 malalaking alimango para sa kanyang 5 anak. Tumingin ako sa kanila at naramdaman ko ang kakaibang init sa aking puso. Ang mga taong ito na halos walang-wala sa buhay ay marunong magpasalamat sa maliit na bagay. Samantalang ang pamilya Santos na nakatira sa malaking bahay at nakatuntong sa aking pagsusumikap ay walang ginawa kundi tapakan ang aking pagkatao. Gabi na nang makabalik ako sa bahay ng mga Santos. Tahimik ang buong paligid. Nang pumasok ako sa kusina, nakita ko sina Doña Teresa, Lisa at Ramon na nakaupo sa hapagkainan. Walang masarap na ulam sa mesa. Ang nakahain lamang ay 3 mangkok ng instant noodles at ilang pirasong tuyong tinapay. Nang makita ako ni Lisa, agad siyang nag-iwas ng tingin habang ibinababa ang kanyang tinidor. "Tumating ka na pala. Sigurado ako na ang sarap ng kain nyo ng mga katulad mong mababang tao sa palengke gamit ang mga alimangong iyon." Hindi ako tumigil sa paglalakad. Kumuha ako ng isang basong tubig mula sa dispenser. Ininom ko ito ng dahan-dahan habang nakatayo sa tabi ng mesa. Tumingin ako kay Liza at sa pinakababa ngunit pinaka-firm na boses, sinabi ko, "Oo, Lisa, masarap silang kasama. Dahil kahit mahirap sila, marunong silang magpasalamat at hindi sila kumakain ng kapwa nila tao." Muling tumahimik ang buong kusina. Nabilaukan si Ramon sa kanyang kinakain. Napatingin ng nanlalaki ang mga mata ni Doña Teresa sa akin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon na sumagot ako sa kanila nang walang halong takot o paghingi ng paumanhin. "Belle, anong klaseng pananalita yan sa harap ng mama ko?" Mabilis na tumayo si Ramon
habang nakatingin sa akin nang may pagtataka at galit. Nagsasabi lang ako ng totoo, Ramon, sagot ko habang direktang nakatitig sa kanyang mga mata. Gusto niyo ng pera, di ba? Huwag kayong mag-alala, bukas na bukas din ay babalik ako sa palengke para kumita, para may pambayad kayo sa mga utang niyo. Hindi ko na hinintay ang sasabihin pa ni Doña Teresa. Tumalikod ako at mabilis na naglakad patungo sa aming silid tulugan. Sumunod sa akin si Ramon sa loob ng silid. Mabilis niyang isinara ang pinto at humawak sa aking balikat. Bel, ano bang nangyayari sa'yo? Alam mo namang mabilis uminit ang ulo ni Mama. Bakit kailangan mo pang sumagot ng ganon? Hindi ka naman ganyan dati. Tiningnan ko ang mga kamay ni Ramon na nakahawak sa akin. Dahan-dahan ko itong itinulak palayo. Ramon, 10 taon akong nanahimik. 10 taon kong ginawa ang lahat para maging mabuting asawa at mabuting manugang. Pero kailanman, hindi niyo ako itinuring na pamilya. Bel, pamilya ka namin. Mahirap lang talaga ang sitwasyon ngayon dahil sa mga utang ko. Pagdadahilan pa rin niya. Hindi, Ramon. Hindi ang sitwasyon ang mahirap. Ang mahirap ay ang maging asawa ng isang lalaking walang lakas ng loob na ipagtanggol ang sarili niyang asawa. Malamig kong sagot. Naglakad ako patungo sa cabinet. Kumuha ng isang malaking unan at makapal na kumot. Anong ginagawa mo? Tanong ni Ramon habang nakatingin sa mga hawak ko. Sa sofa ako matutulog ngayong gabi. At mula ngayon, wag mo na akong aasahang magiging pikit-matang tagasunod sa pamilyang to. Pahayag ko bago ko binuksan ang pinto ng silid at tuluyang lumabas. Naiwang nakatayo si Ramon sa gitna ng kwarto, hindi makapaniwala sa mga narinig mula sa babaeng dating handang magpakababa para lamang sa kanya. 2 linggo ang mabilis na lumipas matapos ang gabi ng aming pagtatalo. Araw-araw akong maagang lumalabas ng bahay para magtinda sa palengke at gabi na kung bumalik. Hindi ko na rin kinakausap si Ramon o ang kanyang pamilya, maliban na lamang kung talagang kinakailangan. Ang lamig at katahimikan sa pagitan naming mag-asawa ay mas lalo pang lumalim. Isang hapon, habang naghahanda ako ng mga kagamitan sa kusina, narinig ko ang sunod-sunod na katok sa aming pintuan sa harap. Bago ko pa man nabuksan ang pinto, mabilis na lumabas si Doña Teresa mula sa kanyang silid habang nakasunod si Liza. Isang lalaking nakabarong at may hawak na itim na leather briefcase ang nakatayo sa labas. May dala siyang malaking folder na may tatak ng isang kilalang korporasyon sa syudad ng Cebu. Magandang hapon po. Ako po si Attorney Manuel Roxas, kumakatawan sa Coastal Development Corporation. Formal na pakilala ng lalaki. Nagkatinginan sina Doña Teresa at Liza nang may pagtataka at kaba. Lumapit din si Ramon na katatapos lang maligo. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo, Attorney Roxas? Tanong ni Doña Teresa habang pilit na itinataas ang kanyang baba para magmukhang formal. Inayos ng abogado ang kanyang salamin sa mata at binuksan ang hawak na folder. Nandito po ako para ipaalam sa inyong pamilya na ang buong lupain sa kahabaan ng dalampasigang ito, kabilang ang lote kung saan nakatayo ang inyong bahay, ay naisama na sa malaking development project ng panghalaan at ng aming kumpanya. Nagulat ang lahat. Mabilis na nagtanong si Liza. Development project? Anong ibig sabihin yon? Gumiti ang abogado at inabot ang isang opisyal na dokumento. May tatayo po rito ang isang malaking international port at luxury resort. Dahil dito, ang pambansang pamahalaan at ang aming kumpanya ay magbibigay ng malaking compensation package para sa pagbili ng mga lupain. Magkano? Mabilis na tanong ni Doña Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pananabik, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at kasakiman. Ayon sa valuation ng aming kumpanya para sa laki at magandang lokasyon ng inyong lote, ang kabuuang halaga ng compensation ay aabot sa 50 milyong piso. Formal na sagot ng abogado. 50 milyong piso. Ang salitang iyon ay parang isang kidlat na gumising sa buong bahay. Biglang napahawak si Liza sa kanyang dibdib at halos magtatalon sa tuwa. Si Doña Teresa naman ay napahawak sa gilid ng mesa habang nakangiti ng napakalapad. Si Ramon ay nakatayo lamang roon, tila hindi makapaniwala sa narinig na halaga. 50 milyon, pag-uulit ni Doña Teresa habang nanginginig ang kanyang boses. Ramon, narinig mo yon? Mayaman na tayo, makakabayad na tayo sa lahat ng utang at makakalipat na tayo sa subdivision sa Manila. Oho, Doña Teresa,
Ngunit kailangan po nating ayusin ang lahat ng legal na papel para sa paglilipat ng titulo at sa pagpapakawala ng tseke, patuloy ng abogado. Binuksan niya ang folder at inilagay ang ilang kopyang papel sa ibabaw ng lamesa. Kailangan lang po namin masigurado ang eksaktong sukat at ang mga pangalan ng orihinal na may-ari na nakatala sa lumang lantay. Habang nagtatawanan at nagdiwang sina Doña Teresa at Lisa, lumapit ang abogado sa akin para magpaalam bago lumabas. Sa kanyang pagmamadali, naiwan niya ang isang lumang kopya ng land survey map sa ibabaw ng lamesa. Habang pumapasok sina Doña Teresa sa kwarto para mag-usap tungkol sa kung paano gagamitin ang pera, dahan-dahan akong lumapit sa lamesa. Kinuha ko ang lumang papel na naiwan ng abogado. Ang papel ay isang lumang mapa ng lupa na may mga nakasulat na lumang sukat at marka ng boundaries mula pa noong dekada 80. Habang itinuturo ko ang aking daliri sa may kanang bahagi ng mapa, sa mismong tapat ng dalampasigan kung saan nakatayo ang aming bahay, biglang huminto ang aking pahinga. Sa ilalim ng nakasulat na numero ng konti, may isang maliit at malabo, ngunit malinaw pa rin mababasang pangalan na nakatatak gamit ang lumang makina. At may lagda ng pata. Thomas Cruz, ang pangalan ng aking namayapang ama. Kinabukasan ng umaga, napakalakas ng tawanan sa loob ng silid ni Doña Teresa. Habang nagpapakulo ako ng tubig sa kusina, malinaw kong naririnig ang boses ni Liza at ng aking biyenan na tela ba hawak na nila ang milyon-milyong piso sa kanilang mga kamay. Mama, kailangan nating siguraduhin na kay Ramon at sa atin lang mapupunta ang tseke. Kapag nalaman ng babaeng yan na napakalaki ng perang makukuha natin, baka kumuha pa siya ng kalahati. Bulong ni Liza, ngunit sapat ang lakas para marinig ko mula sa kusina. Huwag kang mag-alala, Liza. Nakausap ko na si Ramon, malamig na sagot ni Doña Teresa. Sabi ko sa kanya, kapag pinaghatian pa natin kay Belle ang perang yan, itinapon lang natin sa basura ang pinaghirapan ng pamilya Santos. Kailangan niyang pumirma sa waiver of rights bago pa man pumunta ulit ang abogado. Pumikit ako ng madiin habang hawak ang hawakan ng kasal. Walang bakas ng pagkagulat sa aking mukha, ngunit may malamig na patak ng luha ang dahan-dahang gumapang sa aking pisngi. Ang dalawang taong to na inalagaan ko at pinagbihisan noong walang-wala sila, ay mabilis pa sa kidlat kung magplano para idikdik ako sa lupa. Pagkalipas ng kalahating oras, lumabas si Ramon mula sa silid ng kanyang ina. Dala niya ang isang folder at isang itim na ballpen. Ang kanyang mga hakbang patungo sa akin sa kusina ay mabagal, mabigat, at puno ng alinlangan. Belle, mahinang tawag niya. Iniharap ko ang aking sarili sa kanya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. May halong takot at pag-iwas ang kanyang mga paningin. May ipapapirma lang sana ako sa iyo, sabi ni Ramon, habang inilalapag ang mga papel sa ibabaw ng lamesa. Mabilis niyang inilipat ang mga pahina at itinuro ang ibabang bahagi ng huling papel. Mga dagdag na formalidad lang, ito para sa aplikasyon sa barangay at sa abogado para sa lupa. Kailangan daw kasi ng firma ng asawa para mabilis na may proseso ang tulong ng gobyerno sa akin. Tinignan ko ang boyfriend na iniaabot niya sa akin. Nanginginig ng kaunti ang mga daliri ni Ramon habang hawak ito. Pirmahan ko na agad, tanong ko sa pinakakalmadong boses. Oh, Belle, nagmamadali kasi si Mama, ibibigay raw agad sa munisipyo bago magtanghali. Pagmamadali niya. Dahan-dahan kong kinuha ang ballpen, ngunit bago idikit ang dulo nito sa papel, inilipat ko ang pahina pabalik sa unang pahina ng dokumento. Belle, bakit mo pa binabasa? Mga teknikal na salita lang, yan sa batas. Hindi ko pinansin ang sinabi niya. Binasa ko ng tahimik ang bawat linya. Sa gitna ng ikalawang pahina, nakasulat sa malalaking letra ang pamagat ng seksyon, Waiver of Rights and Quitclaim over Property Interests of Thomas Cruz. Sa ibaba nito, pinalalabas na ako bilang nag-iisang tagapagmana ng aking namayapang amang si Tomas Cruz ay tuluyang nagpapakawala at sinusuko ang lahat ng karapatan, ari-arian, anumang kompensasyon na uugnay sa lupaing pinilikan ng mga Santos kapalit ng halagang piso. Isang piso. Dahan-dahan kong ibinaba ang ballpen sa lamesa. Lumikha ito ng isang malamig at matigas na tunog sa ibabaw ng kahoy.
Tumingin ako kay Ramon. Nakatayo siya ron, nakatungo, hindi makatingin ng diretso sa akin. Ramon, tawag ko sa kanyang pangalan. Hindi siya sumagot. Ramon, look at me. Pilit kong utos sa kanya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kahihiyan at kaba. Alam mo ba kung anong nakasulat dito? Tanong ko habang itinuturo ang papel. Suminghap si Ramon, kumuha siya ng malalim na hininga at pabulong na sumagot. Belle, kailangan kasi ni Mama. Malaki ang utang natin sa bangko. At kapag nalaman ng mga tao na may karapatan ng tatay mo sa lupa, magiging magulo ang pagpapalabas ng pera. Baka hindi pa maibigay ang tseke. Kaya papapirmahan mo sa akin, tunang nakapikit ang mga mata ko. Tanong ko habang nararamdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Ipapamigay ko ang tanging pamana ng tatay ko para lang maipambayad mo sa mga utang mo at pumayag ka sa gusto ng mama mo na lukuhin ako. Belle, para sa pamilya rin naman ito. Sigaw niya ng may halong pakiusap. Asawa kita. Kapag nakuha namin ang pera, makikinabang ka rin naman. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Makikinabang? Ramon, narinig ko ang lahat ng pinag-usapan niyo ng mama mo kanina. Ang plano niyo ay kunin ang pera, iwan ako sa kangkungan, at pumunta sa Manila nang wala ako. Napatigil si Ramon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Belle, hindi totoo yan. Alam mo, Ramon, hindi ako nasasaktan dahil masama ang ugali ng mama at kapatid mo. Matagal ko nang alam yon, malamig kong sinabi. Habang kinukuha ang dokumento at dahan-dahang pinupulit ito sa dalawa sa harap ng kanyang mukha. Nasasaktan ako dahil ikaw ang gumawa nito sa akin. Ikaw ang humawak ng bulpen para lukuhin ang sarili mong asawa. Inihagis ko ang napunit na papel sa kanyang paanan. Belle, sigaw ni Doña Teresa na biglang lumabas ng kwarto kasama si Liza. Anong kababuyan yan? Bakit mong pinunit ang papel? Tiningnan ko silang tatlo. Wala ni isang luha ang pumatak sa aking mga mata. Ang hurting puso ko ay tuluyan ng naging bato. Huwag niyo na akong subukang lokohin muli. Buong tapang kong sinabi sa harap nilang lahat. Dahil mula sa araw na to, anuman ang sa tatay ko, kukunin ko. Hanggang sa huling sentimo. Nang hapon ding iyon, bitbit ang mabigat na dibdib at ang natitirang piraso ng katotohanan. Lumabas ako ng bahay ng mga Santos. Naglakad ako patungo sa maliit na karinderya sa gilid ng palengke kung saan madalas kaming magkita ni Nena. Si Nena ang tanging kaibigan ko mula pa noong kabataan namin. Siya ang nakakakilala sa akin, ang nakakaalam ng lahat ng pagsasakripisyo para kay Ramon at sa kanyang pamilya. Pagpasok ko sa karinderya, nakita ko si Nena na nakaupo sa isang mesa sa sulok. Hawak ang kanyang lumang cellphone. Nang makita niya ako, agad siyang ngumiti at kumaway. Belle, halika, maupo ka. Balita ko pumunta daw ang abogado ng malaking kumpanya sa inyo. Totoo ba ang balita rito sa palengke na milyon-milyon ang makukuha niyo sa lupa? Mabilis na tanong ni Nena habang inaayos ang upuan sa aking harap. Umupo ako at kumuha ng malalim na hininga. Nanginginig ang aking mga kamay habang itinatapat ko ang dalawang palad ko sa mesa. Nena, gulo-gulo ang isip ko. Pinagtulungan ako ni na Mama Teresa at Liza. At ang masakit pa, pati si Ramon, pinapirma ako sa papel para ipamigay ang karapatan ko sa lupa ng tatay ko. Kumunot ang noo ni Nena at hinawakan ang kamay ko. Ano? Napakasama naman pala talaga ng pamilyang yan? Pero Belle, sigurado ka bang may karapatan ng tatay mo sa lupang yan? Baka naman nagkakamali ka lang. Baka maging dahilan pa yan para tuluyan kang iwan ni Ramon. Napatigil ako sa kanyang sinabi. Tiningnan ko si Nena nang may pagtataka. Sa halip na magalit sa panggagagawang ginawa sa akin ng pamilya Santos, ang unang pumasok sa isip niya ay ang payuhan akong manahimik na lang at huwag nang lumaban. Nena, nakita ko ang pangalan ng tatay ko sa lumang mapa ng kumpanya, paliwanag ko. At hindi ako pwedeng manahimik habang tinatapak-tapakan nila ang alaala ng tatay ko. Habang nagsasalita ako, biglang tumunog ang cellphone ni Nena na nakapatong sa mesa. Umilaw ang screen nito. Dahil nakaharap sa akin ang telepono, malinaw kong nabasa ang pangalang lumabas sa notification sa screen. Liza Santos. At sa ibaba ng pangalan, lumabas ang maikling mensahe. Nalaman mo ba kung may hawak siyang lumang papel o dokumento mula sa tatay niya? I-update mo ako agad.
Isasend ko na ang 5,000 sa GCash mo. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa sandaling yon. Ang malamig na hangin mula sa ventilador sa kisame ay biglang naging napakainit sa aking balat. Mabilis na kinuha ni Nena ang kanyang telepono at itinago sa ilalim ng mesa. Ngunit huli na ang lahat. Nakita niya ang pagbabago sa aking mukha. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding kaba at panginginig. Bibel, magpapaliwanag ako. Nanginginig na boses ni Nena. Tiningnan ko siya ng matagal. Ang babaeng itinuring kong kapatid, ang tanging taong nilapitan ko para hingan ng kanlungan at tulong sa gitna ng aking pagdurusa, ay isa rin palang bayarang espiya ng taong gumugulo sa buhay ko. Magkano, Nena? Malamig at pabulong kong tanong. Belle, patawarin mo ako. Kailangan lang kasi ng pera para sa gamot ng anak ko. Nagalok si Liza ng pera kapalit ng balita tungkol sa ginagawa mo. Umiiyak na paliwanag ni Nena habang pilit na hinahawakan ng aking kamay. Dahan-dahan kong inilayo ang aking kamay sa kanya. Wala akong Mua mailabas gói na sốt galit me, at sigaw. rim thịt Ang luôn, nararamdaman ko lamang cho vào nấu thịt ăn luôn. Umiyak ko ulit dahil kailangan mo ng pera para sa anak ni Nena, sabi ko. Habang tumatayo mula sa upuan. Galit ako dahil sa Cũng được loob thôi ng chứ nó không rõ vị napakaraming me. taon. Nó không rõ vị me hẳn cái em nghĩ là cái me kia là nó nấu. em quay video em đăng TikTok hay là gì? Trời ơi, con bé kia nó lười, con nó chả quay cho em. Belle, Con bé kia nó dạo này huwag ka namang nó magalit đi học ng từ 6 giờ ganyan. sáng đến 5 giờ chiều nó về nó mệt, con nó chả quay. Ang pag-agos ng kanyang luha. Tumingin ako sa kanya sa huling Xem gọi cơm đi. pagkakataon. Kinuha ko ang aking bag at maayos na inilagay ang bayad sa inyong tubig Đây có chị sa Tiên ibabaw nữa ng sao? mesa. Salamat sa lahat, Nena. Dahil sa iyo, naintindihan ko na na sa laban na ito, ako na lang talaga ang nagigurang magtatanggol sa sarili ko. Sốt mắm này hả? Tumalikod ako at naglakad palabas Chị ng nghĩ là gà bahay. sốt mắm này. Ang bawat hakbang ko sa kalsada ay mabigat. Chị đấy là gà sốt Ngunit mắm. sa bawat hakbang na iyon, nararamdaman ko ang pagtigas ng aking Người ta kamay. lại tưởng là một Wala đồng nang đấy tổng là 35. Wala nang pag-aalinlangan. Pagkalabas ko sa karenderiya, hindi na ako bumalik sa bahay ng mga Santos. Naglakad ako patungo sa Ê, nhưng mà hai ship 10k là rẻ nhỉ? kung saan nakatayo ang isang lumang Thì thằng bahay. muốn ship ngoài thì nó cũng không bao nhiêu rồi. 10.000 một cái thôi. Ừ. Dito nakatira si Don Hôm Mateo qua nó hỏi hai ship cho nó khoảng 10k trong công nhỉ? Xuất sắc đấy nó rẻ lắm. sa trabaho noong bata pa. Habang umaakyat ako sa mga hagda ng kahoy, narinig ko ang mabagal na hakbang ng matanda. Lumabas si Don Mateo mula sa kanyang pintuan. Hawak ang isang lumang kanin. Nang makita niya ako, napahinto siya at dahan-dahang ngumiti. Ui, Bel, có cả. ikaw pala yan, anak. Malumanay na bati ng matanda. Matagal na kitang hinihintay. Naghihintay po? Tanong ko habang lumalapit at humahalik sa kanyang kamay bilang paggalang. Inimbitahan ako ni Don Mateo na maupo sa isang lumang bangko sa kanyang balkonahe na nakatutok sa malawak na karagatan. Kumuha siya ng isang basong mainit ng tsokolate at inabot sa akin. Nabalitaan ko ang tungkol sa malaking proyekto sa dalampasigan. Sabi ni Don Mateo habang nakatingin sa malayo. At alam kong darating ang araw na ito, ang araw na kailangan mong malaman ang buong katotohanan tungkol sa iyong ama at sa pamilya Santos. Kumunot ang aking noo. Don Mateo, ano po ba talaga ang nangyari noong araw? Bakit nakasulat ang pangalan ng tatay ko sa lumang mapa ng lupa? Huminga ng malalim ang matanda at tumayo. Naglakad siya patungo sa isang malaking cabinet na kahoy sa loob ng kanyang silid. Paglabas niya, hawak niya ang isang malaking itim na metal box na pinalilibutan ng kapal na alikabok at may maliit na kalawangin na padlock. Kinuha niya ang susi sa kanyang bulsa at dahan-dahang binuksan ito. Noong dekada 80, nung wala pa halos halaga ang dalampasigang ito, ang tatay mong si Tomas ang unang bumili ng buong karapatan sa lupang kinatitirikan ng bahay ng mga Santos ngayon. Simulang kwento ni Don Mateo. Nang magkaroon ng matinding krisis ang pamilya Santos at halos mabaon sa utang ang tatay ni Ramon, tinulungan sila ng tatay mo. Pinatira sila roon ng libre at binayaran ng tatay mo ang lahat ng buwis ng lupa sa loob ng mahigit 20 taon. Nakatitig ako sa loob ng kahon. May mga nakatagong lumang resibo ng buwis na may opisyal na tatak ng munisipyo, mga lumang sulat, at isang orihinal na kasunduan na may mga lagda ng aking ama at ng lolo ni Ramon. Bakit po hindi pinaglaban ni tatay ang lupa noong nabubuhay pa siya? Tanong ko habang nanginginig ang aking boses. Dahil mabait ang tatay mo, Belle, sagot ni Don Mateo,
habang inilalabas ang isang lumang cassette recorder at isang lumang tape mula sa kahon. Sabi niya sa akin bago siya pumanaw, ayaw niyang mag-away ang mga pamilya dahil sa lupa. Pero alam din niya na balang araw, baka abusuhin ng pamilya Santos ang kanyang kapalitan. Kaya inihabilin niya sa akin ang kahon na ito at ang huling mensahe nito para sa akin. Ipinasok ni Don Mateo ang tape sa recorder at pinindot ang play button. Narinig ko ang mahinang tunog ng tape habang umiikot ito. At pagkatapos, mula sa lumang speaker, umalingaw-ngaw ang boses ng aking namayapang ama. Belle, anak ko, kung naririnig mo ang boses na ito, ibig sabihin ay wala na ako sa tabi mo. Gusto kong malaman mo na ang lahat ng pinaghirapan ko ay para sa iyo. Ang lupang hawak ng mga Santos sa dalampasigan ay tunay na sa ating pamilya. Hindi ko ito kinuha sa kanila noong nabubuhay ako dahil itinuring ko silang kaibigan. Pero kung dumating man ang araw na tratuhin kanila ng masama o subukang agawin ang pamanang ito sa iyo, gamitin mo ang mga papel sa kahon ni Mateo para protektahan ang sarili mo. Huwag mong hahaya na tapakan ng kahit sino ang ating karangalan. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang mga luha na matagal kong pinigilan ay tuluyan ng umagos sa aking mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagdurusa. Ito ay luha ng lakas at determinasyon. Don Mateo, tiningnan ko ang matanda habang itinataas ko ang aking ulo. Pahiram po ng lahat ng dokumentong ito at ng tape recording. Inipon ko ang lahat ng ito para sa araw na ito. Belle? Ngumiti si Don Mateo at inabot sa akin ang buong metal box. Umalis ka na at ipaglaban mo ang nararapat sa iyo. Kinuha ko ang kahon. Ang bigat nito sa aking mga kamay ay hindi na isang pasanin, kundi ang mismong sandata na gagamitin ko para sa aking kalayaan. Maagang maaga pa kinabukasan, habang madilim pa ang paligid, hindi na ako pumunta sa palengke ng isda. Bitbit ang lumang metal box ni Don Mateo. Sumakay ako sa unang biyahe ng bus patungo sa sentro ng lungsod ng Cebu. Pumasok ako sa isang mataas at modernong gusali, kung saan matatagpuan ang pinakasikat na law firm sa rehiyon. Pagpasok ko sa opisina ni Attorney Fernando Reyes, isang kilalang abogado na kilala sa pagtatanggol sa mga karapatan ng mga mangingisda at maliliit na may-ari ng lupa. Napatingin sa akin ang kanyang sekretary dahil sa aking simpleng kasuotan. Ngunit nang ibaba ko ang metal box sa ibabaw ng malaking mabesang salamin ng abogado at isa-isang ilabas ang mga orihinal na resibo ng buwis, ang land survey map at ang lumang tape recording ng aking ama, matagal na natahimik ang abogado. Sino ring mag-aakala na ang isang simpleng tindera ng isda ay may hawak palang mga dokumentong kayang magpabagsak sa mga pangarap ng pamilya Santos. Mrs. Santos, seryosong pahayag ni Ate Warren Reyes habang sinusuri ang bawat papel gamit ang magnifying glass. Hindi lang basta malakas ang kaso mo. Ang mga resibong ito ng pagbabayad ng buwis sa loob ng 20 taon at ang orihinal na kasunduan ay sapat na patunay na ang 60% ng buong lote ay legal na pagmamay-ari ng iyong amang si Tomas Cruz. Kung maghahain tayo ng kaso ngayon din, agad na maglalabas ang korte ng temporary restraining order at asset freeze. Gawin po natin ang lahat ng kailangan, attorney. Malamig at matapang kong sagot. Gusto kong ipatigil ang anumang pagbabayad ng compensation money sa pamilya Santos hanggat hindi na itutuwid ang pangalan ng ama ko. Samantala, sa bahay ng mga Santos, abalang-abala sina Doña Teresa at Liza sa pag-iimpake ng kanilang mga gamit. Nakatayo si Liza sa harap ng salamin habang nakatapat sa kanyang tainga ang telepono. Nakikipag-usap sa isang real estate agent sa Manila para bumili ng isang luxury condominium unit. Yes, miss. Paki-reserve na yung penthouse unit. Malapit nang i-release ang cheque namin mula sa kumpanya ngayong hapon. Masayang sabi ni Liza habang tumatawa ng malakas. Si Doña Teresa naman ay nakaupo sa sofa. Hawak ang listahan ng mga babayaran niyang utang habang humihigop ng mainit na kape. Ramon, siguraduhin mong nasa opisina ka na ng abogado bago mag-alas 2. Kapag nakuha mo na ang cheque, dumiretso ka agad sa bangko. Oho, mama, sagot ni Ramon mula sa silid habang isinusuot ang kanyang pinakamagandang barong. Ngunit bago pa man makalabas ng pinto si Ramon, biglang may huminto na 2 itim na sasakyan sa harap ng kanilang bahay.
Dalawang lalaking nakabarong na may kasamang sheriff ng korte ang mabilis na umakyat sa kanilang balkonahe. Magandang hapon po. Ako po ang sheriff ng Regional Trial Court ng Cebu, formal na pahayag ng lalaki, habang iniaabot ang isang opisyal na dokumentong may malaking pulang tatak ng korte. Mabilis na lumapit si Doña Teresa, kunot ang noong kinuha ang papel. Ano to, baka nagkakamali kayo. Naghahanda kami para kukunin na ang perang ibabayad sa amin ng kumpanya. Pumalit sa pagpapaliwanag ang kasamang kinatawa ng korte. Tanggapin niyo po ang Notice of Preliminary Injunction at Freeze Order na ipinalabas ng TOAN. Mula sa oras na ito, opisyal ng pinatitigil ng korte ang anumang transaksyon, pagbebenta o paglalabas ng pera para sa inyong lupa dahil sa formal na kasong ihinain ni Mrs. Maribel Cruz Santos laban sa inyong pamilya. Ano? Sigaw ni Liza habang naibabagsak ang kanyang mamahaling cellphone sa semento. Si Ate Bel, paanong nangyari yon? Nangangatog ang mga kamay ni Doña Teresa habang binabasa ang nakasulat sa papel. Ang pangalan ni Tomas Cruz at ang halagang 60% ng 50 milyong piso ay nakatala roon bilang karapatan ni Ben. Ramon, humarap si Doña Teresa sa kanyang anak na nakatayo sa tabi ng pinto. Nanlalaki ang mga mata at putlang-putla ang mukha. Pumunta ka sa asawa mo, pigilan mo siya. Sabihin mo ibawi niya ang kaso na to ngayon din. Mamatay ako sa panggigigil sa babaeng yan. Ngunit si Ramon ay nakatayo lamang roon, tila naputulan ng lakas. Tinitigan niya ang dokumento mula sa korte at doon lamang niya nare-realize. Ang simpleng tinderang inakala nilang madaling tapak-tapakan ay tuluyan ng nagpakawala ng bagyong wawasak sa pamilya Santos. Gabi na nang matagpuan ako ni Ramon. Nakaupo ako sa isang simpleng mesa sa loob ng maliit at tahimik na karinderya, malapit sa pantalan, malayo sa ingay ng bahay ng mga Santos. Nang pumasok si Ramon, basang-basa ang kanyang damit sa pawis at halatang hindi siya nakatulog. Mabilis siyang lumapit sa aking mesa at mabilis na lumuhod sa aking tabi. Nakahawak ng mahigpit sa gilid ng aking baso. Bel, pakiusap, humihingal at nanginginig niyang boses. Umuwi ka na. Ipagtanggol mo naman ang pamilya natin. Na-ospital si Mama kaninang hapon dahil sa alta presyon nang matanggap niya ang papel mula sa korte. Galit na galit sila sa iyo, Bel. Pero alam kong mabait ka. Alam kong mahal mo ako. Iatras mo na ang kaso. Pakiusap. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay na nanginginig. Ininom ko ang natitirang tubig sa aking baso bago dahan-dahang idinikit ang aking mga mata sa kanya. Wala ni isang bakas ng galit sa aking mukha, ngunit wala na rin kahit anong bakas ng pagmamahal. Ramon, malumanay kong sinabi, nandito ka ba dahil mahal mo ako o dahil kailangan niyo ang pera? Mahal kita, Bel. Asawa kita. Sigaw niya habang umiyak sa harap ng ilang taong nakatitingin sa amin. Naging tanga lang ako nung nakaraang araw. Naintindihan ko na ang mali ko. Patawarin mo na ako. Kinuha ko ang aking bag at inilabas ang isang maliit na brown envelope. Inilapag ko ito sa ibabaw ng mesa sa harap niya. Ramon, bago mo pagamitin ang salitang pagmamahal para lokohin ako ulit, buksan mo yan, malamig kong utos. Dahan-dahan at nanginginig nang binuksan ni Ramon ang envelope. Inilabas niya ang ilang piraso ng papel sa loob. Sa unang pahina pa lamang, napatigil ang kanyang paghinga at tuluyang namutla ang kanyang mukha. Ito ay ang pinalabas ng opisyal na sertipikasyon mula sa Registry of Deeds 3 taon na ang nakalilipas. Sa ibabang bahagi ng dokumento, kung saan inilipat ang pangalan ng lote para lamang sa pangalan ng pamilya Santos, may isang malinaw at pamilyar na lagda ng saksi at kapitan. Ang lagda ni Ramon Santos. 3 taon na ang nakalilipas, Ramon, sabi ko habang nakatitig sa kanya. Bago pa man dumating ang malaking kumpanya, bago pa man pumunta ang abogado sa bahay niyo, nalaman mo na may karapatan ng tatay ko sa lupa. At sa halip na sabihin mo sa akin, ikaw mismo ang pumirma sa papel para itago ang katotohanan at tuluyang burahin ang pangalan ng tatay ko sa munisipyo. Bel, hindi. Magpapaliwanag ako. Nanginginig na pautal-utal ni Ramon habang pilit na itinatago ang papel. Huwag ka nang magsinungaling. Sa kauna-unahang pagkakataon, medyo itinaas ko ang aking boses, sapat para maramdaman niya ang bawat patak ng sakit sa aking puso. Pumayag kang ibenta ang karangalan ng tatay ko dahil sa takot mo sa mama mo at sa kasakiman mo sa pera. Naging mabuting asawa ako sa iyo, Ramon.
Binigay ko ang buong buhay ko para sa iyo. Pero ikaw ang unang pumatay sa tiwala. Snoop, umiyak si Ramon at napayuko sa ibabaw ng mesa. Hindi na niya maipagtanggol ang kanyang sarili. Ang maskara ng pagiging mabait at walang kasalanang asawa na itinago niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng nahubad at nabasag. Dahan-dahan kong inabot ang aking kaliwang kamay. Inalis ko ang simpleng pilak na singsing sa aking daliri. Ang singsing sa kasal na isinuot niya sa akin 10 taon na ang nakalilipas. Inilagay ko ang malamig na pilak na singsing sa gitna ng kanyang nakabukas na palad. Ibalik mo to sa pamilya mo, sabi ko habang tumatayo mula sa upuan. Ang pagmamahal ko sa iyo ay namatay na sa araw na ibenta mo ang tatay ko. Mula ngayong gabi, wala ka ng asawang nagngangalang Bel. Tumalikod ako at naglakad palabas ng karenderya nang hindi na muling lilingon pa. Sa likod ko, naririnig ko ang mahina at nawawala ng pag-asang iyak ng lalaking dating naging buong mundo ko. Habang nananatili ako sa isang maliit at tahimik na silid na inupahan ko malapit sa pantalan ng Cebu, ang bahay ng mga Santos ay tuluyan ng naging isang impyerno. Dahil sa opisyal na order ng korte na nagpapalabas ng freeze order sa buong compensation fund, ang lahat ng pangarap ng planong luxury condos ng pamilya sa akin ay naglaho na parang bilang sa isang lakit. Ngunit hindi lang ito. Dahil sa sobrang kumpiyansa ni Doña Teresa at Liza na makukuha nila ang 50 milyong piso sa loob ng linggong iyon, naglabas na sila ng napakalaking halaga ng utang mula sa mga lokal na loan shark sa bayan. Bumili si Liza ng mga mamahaling damit, bag, at nakapagpababa na ng paunang bayad para sa sasakyan. Ngayong napako ang pera, ang mga nagpapautang ay nagsimula ng dumatag at mag-ingay sa harap ng kanilang bahay araw-araw. Ramon, gumawa ka ng paraan! Sigaw ni Liza habang naglalakad ng balisa sa loob ng sala. Dumating na naman ang mga tao ni Don Hector kanina. Pag hindi natin nabayaran ng interes bukas, kukunin nila ang sasakyan at ipapasequester ang mga gamit natin sa bahay. Nakatuyo si Ramon sa sulok ng sala. Nakatingin sa malayo at walang kailan. Ang kanyang mga mata ay nanlalim at kulay pula dahil sa puyat at kawalan ng pag-asa. Ano bang gusto mong gawin ko, Liza? Bulyaw ni Ramon sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang kapatid. Ginawa ko na ang lahat. Lumuhod na ako kay Belle sa harap ng maraming tao. Pero huling-huli niya ako. Alam niya ang lahat ng kasinungalingan natin. Dahil kasi tanga ka, sigaw ulit ni Liza. Kung inayos mo lang ang paghawak sa asawa mo noong una pa lang, hindi tayo aabot sa ganito. Kasalanan mo to lahat. Tama na yan! Isang mahinang sigaw ang nanggaling sa pintuan ng silid. Lumabas si Doña Teresa, nakahawak sa kanyang ulo at bahagyang gumagiwang ang lakad. Mas lalo siyang pumayat at nanginginig ang kanyang mga labi sa matinding galit at kaba. Huwag kayong mag-away sa harap ko, nanginginig na, sabi ng matanda. Ang dapat nating gawin ay pumunta sa korte bukas. Sasabihin natin sa huwes na walang karapatan ang tinderang yon sa lupa natin. Nagawa-gawa lang niya ang mga papel na yan. Mama, tama na po. Lumapit si Carlo, ang bunsong kapatid ni Ramon, na matagal nang nananahimik sa isang sulok. Tigilan niyo na ang pagsisinungaling. Nakita ko ang mga papel na hawak ni Ate Belle. Sa tatay talaga niya ang lupa. Sa loob ng 10 taon, pinagtrabaho niyo si Ate Belle na parang katulong dito sa bahay. Siya ang nagpakain sa atin noong walang-wala tayo. At nung magkaroon ng pera, itinapon mo siya na parang basura. Karma na natin to. Manahimik ka, Carlo, sigaw ni Doña Teresa habang itinuturo ang anak. Wala kang alam, pinalaki ko kayo para maging... Hindi na natapos ng matanda ang kanyang sasabihin. Bigla siyang napahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Nanlaki ang kanyang mga mata habang mabilis na nawawala ng hangin ang kanyang paghinga. Mama! Mama! Sigaw ni Liza habang tumatakbo para hulihin ang matanda na dahan-dahang bumabagsak sa sementadong sahig. Naging mabilis at magulo ang mga sumunod na kaganapan. Isinakay si Doña Teresa sa isang luma at dilapidated na tricycle patungo sa pampublikong ospital ng bayan. Ngunit dahil napakalaki ng utang ng pamilya Santos at frozen ang lahat ng kanilang account sa bangko, wala man lang silang maibigay na paunang bayad para sa mga kinakailangang gamot at pribadong silid para sa matanda.
Doon sa malamig at magulong ward ng pampublikong ospital, nakahiga si Doña Teresa habang nakakabit ang mga tubo sa kanyang ilong. Nakatayo sa kanyang tabi sina Ramon at Liza, walang pera sa bulsa, walang mga kaibigang gustong tumulong, at pinalilibutan ng sarili nilang kasakiman at kabiguan. At sa gitna ng desperasyon, kinuha ni Liza ang kanyang telepono at nanginginig na tinawagan ang aking numero. Nang sagutin ko ang tawag, agad na umalingaw-ngaw ang kanyang umiyak at hysterical na boses. Bel, pakiusap. Nasa ospital si Mama. Malapit na siyang mamatay. Tanggalin mo na ang freeze order sa pera. Bakit napakasama ng ugali mo? Mamatay ang mama ko nang dahil sa'yo. Malamig akong nakikinig mula sa kabilang linya habang nakatayo sa harap ng bintana ng aking silid. Nakatingin sa tahimik na karagatan. Liza, malamig kong sagot. Hindi ako ang naglagay kay Mama sa ospital. Ang sarili niyang kasakiman at ang mga kasinungalingan niyo ang naglagay sa kanya dyan. Kung gusto niyang mabuhay, matuto kayong humarap sa katotohanan sa korte bukas. Ibinaba ko ang telepono at pinatay ang power nito. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, natulog ako ng mahimbing at walang anumang takot sa aking puso. Dumating ang araw ng opisyal na hearing sa Regional Trial Court ng Cebu. Maliwanag ang sikat ng araw na tumatama sa malalaking salamin ng korte. Nakasuot ako ng simpleng puting blusa at itim na palda, maayos ang aking buhok at nakatayo ng diretso ang aking likod. Sa tabi ko ay nakatayo si Attorney Fernando Reyes na may hawak ng makapal na leather briefcase. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo sina Ramon at Liza. Putlang-putla sila, madilim ang ilalim ng mga mata, at halatang pilit na nagpapakatatag sa kabila ng matinding kaba. Wala roon si Doña Teresa dahil nakatali pa rin ito sa kama sa pampublikong ospital matapos ang stroke. Ang kanilang abogado, isa ang habang tinitignan nang pumasok ang kagalang-galang na huwes sa silid, naging tahimik ang lahat. Atin nang sisimulan ang pagdinig para sa kasong pampamahalaan at pagmamay-ari ng Lote 400 Ha. Seryosong pahayag ng huwes habang iniaayos ang kanyang salamin. Binasa ko na ang lahat ng affidavit at formal na petisyon ng magkabilang panig. Tumayo si Attorney Reyes at formal na iniharap ang aming mga ebidensya. Your Honor, inilalabas namin sa korteng ito ang opisyal at orihinal na kasunduan noong dekada 80. Kasama ang mga resibo ng opisyal na pagbabayad ng buwis sa loob ng 20 taon na direktang ipinangalan sa pumanaw na si Tomas Cruz. Inilalabas din namin ang audio recording at ang sertifikasyon mula sa Registry of Deeds na nagpapatunay na may iligal na pagbabago sa dokumento na isinagawa 3 taon na ang nakalilipas. Lumapit ang kinatawan ng korte at kinuha ang mga dokumento at tape recording upang ipasa sa huwes. Matagal na pinag-aralan ng huwes ang bawat papel. Ang bawat detik ng orasan sa dingding ng korte ay tila ba gumigiba sa huling natitirang pag-asa ng Pamilya Santos. Abogado ng Pamilya Santos, tinitigan ng huwes ang abogado ng kabila. Mayroon ba kayong maipapakitang resibo ng buwis o anumang patunay na binayaran ng inyong kliyente ang karapatan sa laban sa ito? Nauutal na tumayo ang abogado ni Ramon. Your Honor, ang aking mga kliyente ay nakatira roon sa loob ng mahabang panahon at nagkaroon po ng verbal agreement. Ang kasunduan sa salita ay walang laban sa mga opisyal na resibo ng buwis at otentikong kasunduan sa ilalim ng batas. Malamig at mabilis na putol ng huwes. Humarap ang huwes sa aming dalawa ni Ramon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid hukuman na nagtatakda ng wakas sa napakaraming taon ng pang-aalipin at pagdurusa. Batay sa malinaw at hindi maikakailang mga ebidensya na iniharap sa korteng ito, opisyal na paghahayag ng huwes, ipinag-uutos ng korte na kilalanin si Mrs. Maribel Cruz Santos bilang legal na tagapagmana ng 60% ng Lote 400. Ang nakatagong kompensasyon na nagkakahalaga ng 30 milyong piso ay direktang binibigay sa kanya. Ang natitirang 40% ay ititira para sa Pamilya Santos matapos mabayaran ang lahat ng legal na bayaran. Hindi po pwedeng mangyari to.
Biglang sigaw ni Liza habang tumatayo at umiiyak ng malakas. Lupa namin yan, naghihirap kami. Wala kaming pambayad sa ospital at sa mga utang natin. Manahimik ka, Miss Santos, kung ayaw mong ma-contempt of court. Matigas na babala ng huwes habang pinupukpok ang kanyang gavel sa ibabaw ng lamesa. Napayuko si Ramon sa kanyang lamesa. Ang kanyang dalawang kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang umiyak ng walang tunog. Nakuha man nila ang 40%, ang halagang iyon ay halos kulang pa para pambayad sa napakalaking utang nila sa mga loan shark, sa mga multa ng korte, at sa bayarin sa ospital ni Doña Teresa. Nawala ang kanilang ari-arian, nawala ang kanilang karangalan, at tuluyan ng nabasag ang kanilang pamilya dahil sa sarili nilang kasakiman. Pagkalabas ng korte, nilapitan ako ni Ramon sa balkonahe ng gusali. Luhaan ang kanyang mga mata, ang kanyang damit ay gusot-gusot, at ang kanyang mga balikat ay nakabagsak. Belle, mahinang tawag niya sa akin. Patawarin mo ako, wala na kaming natira. Pwede bang pumunta ako sa iyo balang araw kapag maayos na ang lahat? Tiningnan ko siya nang may matinding kaayusan at kapayapaan sa aking puso. Wala na ang galit, wala na ang sakit. Ang natitira na lamang ay ang malinaw na kalayaan ng aking kaluluwa. Ramon, malumanay kong sinabi habang nakatingin sa kauna-unahang araw ng aking bagong buhay. Ang perang ito ay hindi para sa akin para maghiganti. Ito ay ang para sa tatay ko. Ang kwento natin ay natapos na noong pumatak ang araw na ipinagpalit mo ako sa pera ng mama mo. Magpagaling kayo ng pamilya mo at matuto kayong mabuhay ng tuman. Humarap ako kay Atay Reyes at ngumiti ng may buong tiwala sa sarili. Tumalikod ako at dahan-dahang naglakad pababa sa mga hagdan ng korte. Naiwan si Ramon na nakatayo sa malamig na semento, nakatingin sa akin habang dahan-dahan akong naglalakad, patungo sa maliwanag at malayang bukas. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang makasaysayang desisyon ng korte sa lungsod ng Cebu. Sa isang tahimik at magandang bahagi ng dalampasigan sa Santander, malayo sa dating bahay ng mga Santos, isang bagong gusali ang nakatayo na may simpleng signboard na gawa sa kahoy, Cruz Seafoods and Foundation. Sa tulong ng perang pamanang nakuha ko mula sa aking namayapang ama na si Tomas Cruz, nagtayo ako ng isang malinis na pampublikong imbakan ng isda at cold storage facility para sa mga lokal na mangingisda sa amin. Dati, napipilitan silang ibenta ang kanilang mga huli sa napakababang presyo dahil madaling mabulok ang isda. Ngayon, may maayos na silang daga at may libreng edukasyon at tulong pinansyal pa para sa kanilang mga Nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong bahay habang hawak ang isang basong mainit na tsokolate. Ang hangin mula sa karagatan ay malamig at sariwa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, nararamdaman ko ang tunay na kapayapaan sa akin. Walang takot sa sisigaw, walang kaba sa mag-aabuso pa, at walang luhang papatak para sa isang asawa, walang pag-ibig. Biglang tumunog ang telepono sa aking lamesa. Lumapit ako at sinagot ito. Hello, Belle, boses iyon ni Don Mateo, ang matandang kaibigan ng aking ama. Don Mateo, magandang umaga po. Kumusta po kayo dyan? Masaya kong bati sa kanya. Mabuti naman, anak, malumanay niyang sagot. Nabalitaan mo ba ang balita tungkol sa dating bahay ng mga Santos sa bayan? Napatigil ako ng sandali, ngunit hindi na tulad ng dati na nanginginig ang aking puso. Hindi po. Ano pong nangyari? Pinatapon at isinara na ng mga loan shark ang bahay noong nakaraang linggo. Kwento ni Don Mateo. Nabalitaan ko na lumipat na sila sa isang maliit na barong-barong sa tabing kalsada. Si Ramon ay nagtatrabaho na ngayon bilang kargador sa pantalan para lang maipambili ng gamot ng kanyang ina na hindi na nakakapagsalita dahil sa stroke. Si Liza naman ay umalis na rin at iniwan sila matapos siyang iwasan ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Huminga ako ng malalim habang nakatingin sa malawak na karagatan. Nakakalungkot po, Don Mateo, sabi ko. Pero yan ang buhay na pinili nila. Ang kasakiman ay laging may katapat na kabayaran. Tama ka, anak, sagot ng matanda. Masaya ako dahil natupad mo ang pangarap ng tatay mo. Kung nasaan man siya ngayon, tiyak na napakasaya niyang nakikita kang nakatayo sa sarili mong mga paa. Pagkababa ko ng telepono, dahan-dahan akong naglakad patungo sa dalampasigan.
Ang bawat hakbang ng aking mga paa sa basang buhangin ay tila nagpapaalala sa akin ng lahat ng dusa at sakit na aking pinagdaanan. Ngunit ang mga sugat na iyon ay hindi na marka ng pagdurusa. Ito ay naging marka ng aking tagumpay at tapang. Tumingin ako sa langit, kung saan nagtatagpo ang asul na dagat at ang maliwanag na sikat ng araw. Salamat, tatay, pabulong kong sinabi habang nakangiti. Naipaglaban ko ang pangalan mo, at ngayon malaya na ako. Umihip ang malamig na hangin ng karagatan, na tila ba isang mainit na yakap ng pagmamahal mula sa langit. Humarap ako sa bagong araw, isang babaeng hindi na kailanman magpapalala, isang babaeng may sarili na lakas, at maliwanag na lakas. 2 taon ang mabilis na tumipas, mula nang matapos ang lahat ng lahat sa pagkakas at may ang dating maliit na storage facility para sa mga mangingisda ay naging isang malaking sentro na ng kalakalan sa buong rehiyon ng Visayas. Araw-araw, daan-daang mangingisda ang dumarating sa aming pantalan upang magbagsak ng kanilang mga huli. Hindi na sila kailanman naluloko sa timbang o nababawasan ng kita dahil sa mga tusok ito. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking opisina habang nakatingin sa abalang pantalan. Nakasuot ako ng simpleng blusa at maayos na palda. Hawak ang isang folder ng mga bagong scholarship para sa mga anak ng aming mga mangingisda. Biglang may kumatok sa pinto ng aking opisina. Pasok, malumanay ang sinabi. Pumasok si Atty. Fernando Reyes. May dalang ilang papeles at may ngiti sa kanyang mukha. Magandang umaga, Ben. May magandang balita ako galing sa munisipyo. Naaprubahan na ang permit para sa itinatayo nating bagong eskwelahan sa Nayon. Maraming salamat, attorney. Masaya kong sagot habang inaalok siya ng maupo. Iyan ang pinakamagandang balitang natanggap ko ngayong linggo. Gusto kong makapagsimula na ang mga bata sa susunod na buwan. Habang pinag-uusapan namin ang mga detalye ng proyekto, napansin ko ang bahagyang pag-aalinlangan sa mukha ng abogado. Tila may gusto pa siyang sabihin, ngunit nagdadalawang isip. May problema pa ba, attorney? Tanong ko. Huminga ng malalim si Atty. Reyes at inayos ang kanyang salamin. May nakakita kay Ramon sa palengke kaninang umaga, Bel. Nagtatrabaho pa rin siya bilang kargador ng mga kahon ng isda. Balita rito sa bayan, pumanaw na raw si Doña Teresa noong 1 buwan dahil sa panibagong stroke. At si Liza naman ay nabalitaan nilang nabaon din sa utang sa Manila matapos siyang lokohin ng lalaking kinasama niya. Natahimik ako ng ilang sandali. Ang pangalang Ramon at Santos ay hindi na nagdudulot ng anumang sakit o galit sa aking puso. Para na lamang silang mga lumang pahina ng isang aklat na matagal ko nang isinarado. Nabalitaan ko rin yan, sagot ko nang may kaunting lungkot para sa kanilang kapalaran. Napakasakit ng Chị thêm ngunit bawat tao chị thêm nhãn rán ấy. Lumapit daw si Ramon sa ilang mga mangingisda natin kahapon, dagdag ni Atty. Reyes. Nagtatanong daw kung pwede siyang mag-apply bilang ordinaryong kargador dito sa foundation mo. Sinabi ng mga tauhan natin na kailangan muna nilang itanong sa'yo. Napatingin ako sa labas ng bintana. Sa malayo, nakikita ko ang malawak at asul na karagatan. Naisip ko ang lahat ng dusa, pang-aabuso, at kasinungalingang ginawa sa akin ng pamilyang iyon. Ngunit naisip ko rin ang itinuro ng aking mga si Thomas Cruz, na ang tunay na tagumpay ay hindi ang sabihin mo sa manager ng bodega na tanggapin siya, malamig ang sinabi. Nagulat si Atty. Reyes. Sigurado ka ba, Bel? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo, gagawin niya ang trabaho tulad ng ibang ordinaryong manggagawa, maliwanag kong paliwanag. Makakatanggap siya ng sapat na sahod batay sa kanyang pinaghirapan. Hindi ko siya tutulungan dahil sa nakaraan, kundi dahil kailangan ng isang tao ng pagkakataong mabuhay ng tapat. Wala na siyang espesyal na pwesto sa buhay ko. Isa na lamang siyang ordinaryong taong naghahanap ng disenteng trabaho. Napangiti si Atty. Reyes at tumango ng may matinding paggalang. Hanggang ngayon, Bel, humahanga pa rin ako sa katatagan ng kalooban mo. Nang hapon ding iyon, habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan sa parking area ng foundation, nakita ko si Ramon mula sa malayo. Nakasuot siya ng luma at puning-punit na t-shirt.
May pasang mabigat na kahon ng yelo sa kanyang mga balikat. Payat na payat siya, maitim ang balat sa ilalim ng init ng araw, at halatang matindi ang pagod. Nang magtagpo ang aming mga paningin, napatigil siya. Ipinaba niya ang hawak na kahon at dahan-dahang yumuko. Hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata dahil sa matinding kahihiyan. Hindi ako huminto. Naglakad ako nang may kumpiyansa at dignidad lagpasan siya. Wala akong sinabi, ngunit ang aking tahimik at matatag na pagdaan ay sapat na upang ipaalala sa kanya ang napakalaking Em mang cơm đi. na naghihiwalay na sa aming dalawa. Ako ay ang babaeng nagtagumpay at lumaya. Siya naman ay ang lalaking naiiwan Hôm sa qua labi vừa ng chế sarili món niyang mới mga chị Trang ạ. desisyon. Thấy không chưa? Sumakay ako sa aking sasakyan at dahan-dahan nanay Hôm qua vừa chế món mới. Món gì? Môi gói sốt me. Dìm thịt luôn. Habang tinitanggihan ko, Cho vào nấu thịt ăn luôn. Ngon mà hôm qua cái của mình là thịt gà sốt me mà đúng không? ang Chắc là nó cũng dùng gói sốt không? Em Đúng nghĩ không? Thấy ngon không? kapayapaan. At ang hinaharap ay akin ng buong-buong pagmamay-ari.